Hi guys! This is your medical esthetician and psychological first aid provider, Len. At ngayon po ay mag-share ako sa inyo ng 4 seasons of life. So, hindi lang po ang season yung bata ka, toddlers, kid, teen, adult, at yung nagpapamilya. Hindi lang po yun yung season ng buhay. Yun po yung isa sa pinakamababaw na definition ng season ng buhay ng tao. Di ba mga minsan nakikita natin sa Facebook or doon sa mga paglalarawan is yung mula sa baby hanggang sa naging bata, hanggang sa tumanda na, hanggang sa yun nga inilibing na. Yun yung pinaka meaningful naman talaga. Pero in between doon sa phases ng buhay na yon, meron po tayo mga personal na pinagdadaanan at the same time yung pang-araw-araw nating pinagdadaanan. May mga tao na pakiramdam nila kahit 10 taon na sila dun sa trabaho nila, parang sa simula lang masaya, hindi na akong masaya, parang wala nang progress, parang wala nang significance yung ginagawa ko. Especially po doon sa mga magulang, no, sa mga nanay na parang feeling nila, ito na lang ba ako? Palagi na lang ba ako pagising ko, maglilinis, magluluto, maglalaba? Yung parang routinary na yung mga nangyayari sa kanila. So, kung parang routinary na po yung nangyayari at parang pakiramdam nyo is wala nang significance yung buhay, hindi na kayo nag-grow, hindi na kayo nag-progress, baka po hindi nyo lang alam kung nasaang season kayo ng buhay. So, i-share ko lang po yung salita ng Panginoon doon sa Ecclesiastes 3 verse 1. To everything, there's a season and a time to every purpose under the heaven. So, sabi po doon sa Tagalog, may kanya-kanyang panahon. Tama naman po, alam naman po natin lahat yan, pero doon po sa mga hindi nakakaalam, talaga pong may kanya-kanyang panahon na nangyayari sa buhay natin. May panahon para maging masaya, may panahon para maging malungkot. Depende kasi yan doon sa mindset natin. Pero, pag meron tayong magandang matibay na pananampalataya, at the same time, positive outlook sa buhay, mas madali po natin na na-overcome or nagiging resilient po tayo doon sa mga sitwasyon ng buhay. So, bibigyan ko po kayo ng 4 na season ng buhay. Ang una po kasi niyan, kailangan nating maintindihan na sa bawat season ng buhay, iba't iba yung nangyayari dyan. Iba't iba yung mga nagaganap na activity at iba-iba yung mga bagay na dapat nating gawin. So tayo, bilang tao, normal ba? Diba? Ay, gagawin ko to, araw-araw gagawin ko to. Pero, ang tanong dun, nasaan ka na? Pace ng buhay mo, nasa ang season ka na nga ba ng buhay mo? So maganda pong tanungin natin yan, no, sa sarili natin, at the same time ipopray natin na, Lord, nasa ang season na nga po ba ako ng buhay? Para mas madali po nating maunawaan kung nasa ang season na tayo ng ating mga buhay. Kailangan nauunawaan din po natin na God is a God of season. Talagang itinakda ng Diyos na sa bawat sitwasyon, iba't iba ang mga mangyayari at iba't iba ang mga bagay na gagawin ng bawat tao doon sa season na yun. Hindi po tayo dadali ng Diyos sa isang sitwasyon na para lang sayangin natin yung oras natin. Ibig sabihin, kung dinala niya tayo sa isang madaling sitwasyon or sa isang mahirap na sitwasyon, palaging may katugunan. Ang kailangan lang natin is gawin yung part natin. So, number 1 season po is there's a winter season in God. Ito po yung season kung saan yung preparation, revelation, and direction is ibinibigay na po ng Panginoon. Dito rin po nag-uugat yung pananampalataya natin or yung lakas ng loob natin para gawin yung isang bagay na dapat nating ginagawa doon sa sitwasyon na yon. Kasi dito din po sa winter season in God, binibigay ng Panginoon or ginagawa na tayo ng Panginoon ng matibay na pundasyon sa pananampalataya, at the same time yung kakayanan natin is magamit. Kasi si Lord ayaw niya na yung dineposit niya sa atin na talent, ability, 'di ba, na masasayang lang. So kailangan itong winter season na to, kumbaga sa mga tao na nagtatanim ng halaman, ito na po yung planning time. Tinitignan na nila yung kanilang mga bukid, ano ba yung dapat tanggalin dito, ano ba yung dapat ilagay dito, dapat ba dito ba tayo dapat maghukay ng patubig. Ito na po yun. Kumbaga, hindi tayo mag-harvest sa winter season. Pero, etong winter season na to, dito ibinibigay ni Lord lahat ng God-given ability, God-given idea,
Kasi may mga tao na nagpipray na from employment to business. Meron din naman na hindi nila alam kung nasang direction na sila. No, kailangan nilang mag-detour. So, they ask direction from the Lord, and then, yung mga tao na talagang hinahanda ng Panginoon para dun sa mas malawak at mas malaki niyang purpose sa buhay natin. So, yun po ang number 1. There's a winter season in God. Number 2, there's a spring season in God. Ito na po yung panahon kung saan may planting na nangyayari, may sowing, may nurturing, in other words, hard work. So, gusto na ng Panginoon na trabahuin mo yung pinag-pray mo sa Kanya. Ibig sabihin, execution. Kumbaga sa corporate world, we have to execute this plan, we have to implement this plan, ganyan. At sa mga nagtatanim naman po, ayan na, nagtanim na sila, medyo tumutubo-tubo na ng konti, 'di ba? So, kailangan na nilang alagaan yan, ingatan sa mga gustong mamesteng insekto. So, ito po yung springtime. Ibig sabihin, you have to execute everything na binigyan ka na ni Lord ng God-given ability, idea, meron ka ng puhunan kung negosyo man yan, at sinabi na talaga sa'yo ng Panginoon at na ito yung dapat mong gawin para makapagbagong buhay ka, para magawa mo or makarating ka dun sa purpose ko para sa'yo. Number 3, there's a summer time in God. So, summer is the time of great growth. Andito na po papasok yung mga interest, yung mga activity, o yung mga tao na maaaring makatulong sa'yo doon sa pag-execute mo noong instruction sa iyo ng Panginoon, or kung ano man yung pinagpipray mo sa season ng buhay mo. So, dito marami pong hindi na tatapos kasi sa sobrang hirap nga nung mga pinagdaanan na parang ang hirap naman talaga kasing mag-step up. Kumbaga, ang pinakamahirap na gawin sa buhay is yung first step. Pero pag nagawa na natin yung first step na yun, tuloy mo na lang yung lakad mo. Tuloy mo lang yung pagsunod mo. 'Di ba? Sabi ko nga kanina, may kanya-kanya tayong gagawin sa bawat season ng buhay natin. So, dito sa summertime, minsan yung iba hindi na to nararating kasi nga, yung iba nagkukwit na, pagod na ako, mukhang wala namang nangyayari. Ang tagal tumubo nito, ang tagal naman akong sagutin ng Panginoon. Pero, hindi po totoo yun. Kasi kung ang bamboo, 'di ba, bago siya mag-grow 5 years, pero wag ka lang susuko, mag-grow yan, sobrang malaki na. Ganun din po sa pananampalataya at dun sa buhay natin. Kung meron tayong mga gustong marating, wag tayong mawalan ng pag-asa sa panalangin, at we have to work hard. Kaya nga may hard work meron tayong spring season. Hard work talaga yun. Wala tayong makukuhang harvest doon. Pero pag dumating na yung season na ng summer, andyan na, may minimal na. Kasi, kaya lang naman tayo nahihirapan sa personal nating mga buhay is, minsan, ang tao kailangan lang ng tulong. Pero dahil nga wala ka pa doon sa season ng summer, kasi doon pa lang tinuturuan ka na kasama sa hard work kung paano mo i-subside yung pride mo. Kasama doon sa hard work sa spring season, yung paano ka magiging mapagpakumbaba. Na, hindi porket meron ka na yan is kayang-kaya mo ng kahit na sino, or kaya mo nang harapin ng kahit na sino. No. Ang pinaka-binibuild talaga doon is yung character natin. Therefore, last but not the least, there's a harvest time in God. So, ito na po yung panahon kung saan po meron na tayong great proportion of harvest na makukuha. Ito po ay nakakatuwa at nakakagalak sa puso ng lahat po ng mga tao na talaga, may answer prayer. Pero marami rin ho na nakakalungkot man isipin, hindi na sila nakakarating dito. Kasi nandun pa lang sila sa springtime, sumusuko na sila, hindi na nila kaya yung hard work, hindi na nila kaya yung execution. At yung iba naman po, nadadapa na dun sa time ng season na meron nang nakukuhang konting bunga, lumaki na yung ulo, naging mayabang na. Kasi para sa akin, sa bawat season na pinagdadaanan natin sa buhay, meron po kasi dyan talaga na ang pinaka-dinedevelop ng Panginoon is yung character natin. Yung pagkatao natin, at the same time, yung fruit of the Spirit. Yun talaga yung bunga Hindi naman yung material na bagay. Yung power, business, kapangyarihan, pera, it's just a bonus. Kaunting bonus lang yan diba? Kumbaga,
ano yung power na nasa posisyon ka, ano yung yumaman ka, kumpara dun sa meron ka ng fruit of the spirit, na hindi ka na magagalitin, hindi ka na palasigaw, hindi ka na sinungaling, mapagmahal ka na, hindi ka na mapaghigante. Kapag ka merong nang aagrabyado sa'yo, magsusumbong ka na lang sa Panginoon. Ano yung match nung mayaman ka doon sa merong kang karakter na katulad ng Panginoon? Wala. 'Di ba? Walang-wala yung mga material na bagay na 'yan doon sa sinasabi ng Panginoon na babaguhin niya tayo from glory to glory. So wala talaga. So ang pinakamaganda po niyan, sabi din sa Galatians 6 verse 9, let us do not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. So ano man yung season na pinagdadaanan mo, nasaang season ka man ngayon, lagi mong tatandaan na may season kung saan ang Diyos nagbibigay sa'yo ng panahon para mag-prepare ka. Binibigyan ka niya ng revelation sa pamamagitan ng salita niya, ng Biblia. Ang Diyos kaya niya mangusap sa kahit na anong pamamaraan. So, doon lumalabas yung revelation at yung direction. Kung yung iba, medyo napasama yung buhay, gustong magbagong buhay, bibigyan ka ng direction ng Panginoon kung saan ka dapat lumakad. Meron ding season na ang Diyos is nagbibigay na ng go signal na okay, mabuti yung pinagdadasal mo. You have to work hard for it. Sa plano na yan at gagabayan kita. At ang Diyos nagbibigay yan ng season kung saan lahat ng mga tao, activity, at lugar, dadalahin ka na niya doon o dadalhin na niya yun sa harapan mo para mas mag-growth ka. At higit sa lahat, hindi papayag ang Diyos na hindi ka magtatagumpay. So, yun po ang buhay. Yun ang mga season ng buhay. There's a winter time in God. There's a springtime in God. There's a summertime in God. And there's a harvest time in God. So, wag po tayong susuko sa pananampalataya. At kung ano man pong sitwasyon ng buhay natin, kung ano yung edad natin, lagi nating tatandaan na ang Diyos ay palaging gumagabay. At ang Diyos gusto niyang malaman na kailangan mo lang maging aware kung nasa ang season ka. Kung nasa time of harvest ka na, magpakumbaba ka. Kung nasa time of hard work ka naman, magpakatyaga ka. Kung nasa season ka ng summer at nagkakaroon ka na ng kahit papano is harvest, matuto ka pa rin magpakumbaba. So, yun. At maging aware po tayo sa lahat ng kilos natin at sa mga panalangin po natin. Lagi po natin tatandaan ng Diyos ay palaging nagmamahal at patuloy na magmamahal sa atin. So, God bless everyone!